Yan po yung mga magsasaka natin, nagtatanim ng palay. Ito yung dapog method. Maliliit, mga about 10 cm yung height ng tanim. Ayan sila. Ito yung traditional na pagtatanim ng palay. Mano-mano. Kaya walang straight planting naman kasi may inilagay silang mga guhit-guhit. Kaya tingnan nyo, sa banda dyan may mga guhit. Yan o. Guhit yan, papunta doon. Kaya yun lang ang susundan ng tao na tanungan. Bali, ang distansya niyan, nasa 15 cm. 12 to 15 cm yung distansya ng kwadrado. Yan, mabuhay po yung mga magsasaka dyan. Yung mga anak ng magsasaka. Ganyan po kahirap. Pero yan yung mga kinagisnan natin, pagtatanim ng mga palay-palay. Lalo na sa bandang probinsya. Akala ko dito sa mga city, hindi na gumagamit ng mga traditional na ganito na paraan ng pagtatanim ng palay. Kaso meron pa palang mga nagtatanim na ganito. Eh puro machine na. Malimit. Ayan yung punla nila. Ayan yung dapog method. Tatanim nila yan sa mga tray-tray. Tapos ayun, pinapatubigan lang. Usually sprinkler ginagamit niyan, nade-drain din kagad. Maganda rin yan kasi madali lang kunin pagka gusto mo nang itanim. Yan o, transportation ganyan, pwede mong hilahin buo. Bahala na yung magsasaka na kuan, maghimay-himay ng mga itatanim niya. Kasi sa barko ito, bihira kang makaapak sa lupa. Dito pwede mong apakan kagad ng maputik. Eh nakasapatos muna tayo. Papakita ko doon yung mga rolyo-rolyo ng mga kanila doon banda, ng mga punla nila. Yan, pinakalagay sa tray. Pagka kukunin mo sa isang tray, iro-roll mo lang. Ang lalabas ngayon yung nandun sa bandang ugat nya. Mga magsasaka nating mga bayani. Yan, malawak din yung tinamnan nila. Sa mga sa gitna ito ng mga subdivision, kaya yung riles ng tren, may natatamnan pa rin ganito yung bugren. So, tayo sa kabila. Sa land preparation, ito yung ginagamit nilang makina, yung 4-stroke engine, diesel engine. Yan yung transmission, yung gauge wheel, saka yung pampatak ng putik. Bali, ang makina na yan na ginagamit, minsan tinatawag kuliglig. May cambio po yan. Kaya kahit malalim yung putik, kayang-kaya niyang bunutin. And then preparation nito, yan, may spray yan ng pang pesticide, kaya ng sa mga kuhol, mga golden snail. Yan, kaya patay na sila. Titingnan natin sana yung pananim nilang andun, nakarolyo, kaya malayo. Yan o, rolyo-rolyo. Kaya nga yung sabi ko, sa barko hirap makaapak ng lupa doon kahit gustuin mo man. Maraming tubig na nakikita. Pero dito ngayon, apak tayo ngayon sa putik. Yun, libre ang apak sa putik ngayon. Oh, putik talaga. Dito sa bandang Pilapil, may mga tanim na mga lemongrass. Yan. Kaya pupuntahan natin yung punla nila. Punla ng mga magsasaka. Yan siya oh. Ito. Ito yung sabi ko. Itinanim ito sa mga tray-tray. Tapos iro-roll yun na lang pagka kukunin, tatanim na. Bali ang tinatanim ng magsasaka, ito, 2 hanggang 3 puno ng butil ng ganito, ng punla na palay. Pwede ring 3, 4. Pero kung masobrahan yun, pagka nag-ipi yun, masyadong makapal yung puno ng tatanim nating palay. Itong mga puti na to, ito yung ugat.
Kaya balot na rin niya habang hindi pa naitatanim. Kaso hindi pa naitatanim, ayan na yung mga kuhol. Mga kuhol na naghihintay. Mga itlog, tamang tama pagka nasa ako na sila. Lumaki na. Ay, yung mga magsasaka natin. Sisipag. Maganda ngayon ang panahon pagkatapos ng mahaba-habang tag-ulan. Yan. Ingat kayo pagka dumadaan sa mga ganito. Kasi may mga na-sprayan na kuhol, yung mga shell nila, delikado. Kaya yan. Matalas yan. Pero yung mga magsasaka natin, nasanay na sa mga yan. Gamot-gamot na lang yung inumin mo. Pero mag-ingat po kayo pagka dumadaan kayo sa mga ganito. Lalo na yung mga bata, hindi pwedeng dumaan sa mga ganito. Lamig nung lupa sa ilalim. Kaya yan yung tradisyonal na pagtatanim ng palay, lalo na sa mga bandang marami ng subdivision. Hindi na makapasok yung machine, yung rice planter na tinatawag. Sa mga ibang lugar, probinsya, yun na rin ang ginagamit. Pero sa ibang bansa, matagal nang ginagamit yung mga ganun, mga rice planter na ganun. Hanggang sa muli po, God bless to all. Mga anak ng mga magsasaka natin. Mabuhay po kayo.